Marami ang nagsasabi na walang kinalaman ang pagkain sa kaligtasan dahil ang tao ay naliligtas sa biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa gawa ayon sa Ephesians 2 verse 8 hanggang 9. At totoo po yun. Pero hindi po ito nangangahulugan na hindi mo na kailangang sundin ang mga utos ng Diyos dahil ang pagsalansang sa kautusan ay kasalanan. Kaya sinasabi sa verse 10 na tayo ay iniligtas upang mamuhay sa mabubuting gawa na inihanda ng Diyos para sa atin. Isa sa mga mabubuting gawa na ito ay ang pagsunod sa kanyang kalooban, kabilang na ang tamang pagkain ayon sa inutos ng Diyos kung ano ang pwedeng kainin at hindi pwedeng kainin. At nagbigay ng warning o babala ang Diyos sa mga taong ayaw mamuhay ayon sa kanyang kalooban. Dahil sa Isaiah chapter 66 verse 15 hanggang 17, sinabi ng Diyos na sa araw ng kanyang paghuhukom, may mga mapapahamak dahil sa pagkain ng maruming hayop tulad ng baboy, hipon, daga at iba pang mga karumal-dumal. Kaya bagamat walang kaugnayan ang pagkain sa kaligtasan, pero hindi rin tayo maliligtas kung ayaw nating sundin ang kautusan ng Diyos. Dahil ang pagsalansang sa kautusan ay kasalanan at ang dulo nito ay kamatayan. Sabi ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians 10 verse 31, kung kayo'y kumakain o umiinom, anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Kaya kung walang kinalaman ang pagkain sa espiritual na buhay, bakit dapat itong gawin sa ikaluluwalhati ng Diyos? Ang pagkain ay hindi ang batayan ng kaligtasan, pero ito ay ebidensya ng tunay na pananampalataya. Ang isang taong iniligtas ng Diyos ay hindi kakain ng anumang makakasira sa kanyang katawan dahil ang ating katawan ay templo ng Espiritu Santo. Kaya huwag nating ipagwalang bahala ang pagkain dahil may kinalaman ito sa ating pagsunod at paggalang sa Diyos.